Ipinaubayan na lamang ni Hanelet Avancenia sa Diyos ang kapalaran ng mga nasa likod ng iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na humantong sa kanyang pagkakakulong sa International Criminal Court o ICC. Si Anton Zero magbabalita. Hinimok ni Hanelet Avancenia ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang kanilang pananalangin dahil anya nakikinig ang Diyos. Anya ang Diyos na rin ang bahala sa mga taong nasa likod ng iligal na hakbang laban sa dating Pangulo. Muling dinalaw ng maginang Hanelet Avancenia at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Avancenia, unti-unti nang nakakapag-adya si dating Pangulong Duterte sa buhay sa loob ng pitan. Kabilang na ang mga pagkaing inihahain sa kanya. Nabanggit din niya na marami nang naging kaibigan ang dating Pangulo, kabilang ang ilang empleyado ng ICC. I think kung mausa ni ma-presidente na siya diha. Bakit po? Bakit? Kay the people, you know, the mga guards has been assuring me, do not worry, we are taking good care of him. Sinabi na Avancenia na sa kabila ng ginawang aksyon laban kay Duterte, nananatili itong kalmado at hindi kailanman nagalit. Ayon sa kanya, sa kabila ng sitwasyon, very presidentiable pa rin ang ugali ng dating Pangulo at nananatiling matatag sa harap ng pagsubok. Ayon kay Avancenia, may positibong epekto rin ang nangyari kay Duterte na taliwas sa inasahan ng mga kumakalaban sa kanya. Actually, this one is win-win ni Sayaha eh. Nakita niya naman. Ang kala nila yun ang that will put him down. Kamali sila. Wrong move. Sabi nga niya na yung opponent niya has wala na talaga. Down. Zero. Politically wala na. Kasi nagkamali nga sila eh. It made him, I told him, you know, you're more popular now than when you were president. And you made that world record of worldwide celebration ng birthday. Muli namang inalala ni Avancenia ang mga sakripisyong ginawa ni dating Pangulong Duterte noong panahon ng kanyang panunungkulan. Anya, hindi kailanman naghangad ng personal na interes si Duterte. Ang tanging layunin nito ay mapaunlad ang bansa at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. All he cared for was about his country and about his countrymen. Alam niyo yan. This is the sacrifice for all of you to know what's really happening. At least nagkaroon tayo ng presidente na hindi nagkaroon ng personal interest. He did not think about, magbulsa siya ng enriching himself while he's there. He never, not one single, pag-isipan na gano'n. Ang sa kanya talaga is, he took his oath seriously na ginawa niya ang lahat para sa Pilipinas. Aminado si Avancenia na marami siyang katanungan sa Diyos tungkol sa sinapit ng dating Pangulo. To be honest with you, mangutaan ako sa Ginoo. Ko, nga naman Lord. Ko, up to now, I'm still, dagang question mark. So, buti saan ako naging tarantado, magnanakaw, diba? Greedy yung kabila, ma'am. Greedy. Diba? Wala tinarong wala wala nag-abuso katong time na kuan ka. Wala na, there was no air about him na presidente siya. Sa kabila nito, ipinauubaya na lamang ni Avancenia sa Diyos ang kapalaran ng mga taong may kinalaman sa umano'y iligal na hakbang laban kay Duterte. I will just let God do the revenge for us. Yeah. Diyos, hindi nila maano yan. Hanggang apo yan nila. Hanggang apo ng apo nila. Hanggang doon ang nila. Hanggang doon ang parusa ng Diyos. So, Diyos nang bahala sa kanila. Hindi nila matakasan yan. They will never be given the chance by the Filipino people. Hinimok din ni Avancenia ang mga taga-suporta ni Duterte na ipagpapatuloy ang kanilang panalangin dahil niya nakikinig ang Diyos. Sa nakalipas na mga linggo, patuloy pa rin ang panawagan ng iba't ibang sektor sa Pilipinas at sa buong mundo na pauwi na si dating Pangulong Duterte sa bansa.
Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News.